はい、皆さん、こんにちは。ジュニアと申します。よろしくお願いいたします。今の授業は、レッスン第22課の文法を教えてあげます。はい、それでは始めます。Okay, so pag-aaral natin ngayon is about kay noun modification. So ito po before, napag-aaral natin siya. Modifying noun using noun in lesson 2. Okay, lesson 2, noun 1, particle no, noun 2. Okay, the book is about camera. Honwa, topic natin, si book, the book. Dahil nandyan si is, siya yung topic natin. So put particle wa. Then, mauuna muna yung ano yung nilalaman ng book. Camera yung nilalaman. So honwa camera no hondes. Kung ano yung entry, yun din yung N1. So napag natin to before. The next natin, this pencil is yours. Kono impitsu wa anata no empitsu desu. So ito yung noun 1, then yung noun 2. So minomodify niya or dinidescribe niya kung sino nagmamay-ari ng noun 2, kundi si noun 1. Then yung next natin, adjective modification naman. Kanina noun modification, ngayon adjective modification. So modifying noun using adjective in lesson 8. Okay, for e-adjective, wala na po tayong idadagdag dyan. So, diretso kabit na po si noun. Nagre-recall lang tayo ng mga pinag-aral natin before. So, long rest day, nagay yung long. Then, sabi dito, wala nang ilalagay dyan, kundi kabit na agad si noun. Nagay yasumi. Okay, kapag kay na-adjective naman, minasang, convenient kasi is benri. Then si benri sa na-adjective, maglalagay ka muna lang na bago mo ilalagay yung noun. So, ganyan mag-modify ng noun using adjective. Benri na camera. So sa lesson na to, yung lesson 22 minasang verb modification naman. So sa verb modification, modifying a noun using verb naman tayo. So nung lesson 2, using noun. Lesson 8, modifying noun using adjective. So ngayon naman, modifying noun using verb naman tayo. So verb plain form, kailangan kasi bago natin i-modify si noun, gamit si verb, kailangan si verb naka-verb plain form. So alam naman natin mga verb plain form, no? Yung mga dictionary form, tie form, nai form. Then it modifies a noun or relative clause modifying clause. So yung verb plain form, once na yung verb is naging plain form na, tinatawag na siyang relative clause or modifying clause. Siya kasi yung magdi-describe kay noun. Okay, example, the bike that I broke. Kung i-modify na natin po yung noun using a verb, instead na watashi wa, yung wa po is nagiging particle ga. So watashi ga na siya. Watashi ga, ito kasi ay doer of the action or doer of an action. Watashi ga, then isusunod natin yung verb, yung broke. Okay, so yung verb natin, next dito is kuwareta ang nakasulat. Pero dapat palitan natin ng kuwashita. Bakit siya kuwashita? May taong nagsira. So palitan na lang po natin, gawin natin kuwashita. Then, put na natin yung noun, jitensya. So itong kuwashita na to, modifier verb, plain form ito. Ito yung relative clause. Then yung dinidescribe niya, itong jitensya, yung kanyang sinira. So this is the noun modifies verb plain form. So ito yung noun na minomodify or dinidescribe ni verb kung ano yung nasira mo. Okay, so another example, minasang, ito po yung ating bungke or sentence pattern. Pronoun wa, modifying clause, plus noun des. So yung modifying clause or relative clause, siya yung nagdi-describe kay noun. Siya yung verb plain form. Okay, I fixed the laptop yesterday. So example, minasang yung I fixed the laptop yesterday, ito po ay simple sentence pa lang. So watashi wa kino pasokon o naoshimashita. So ito yung nasa simple pa lang. Then kapag ginawa na natin siyang modify, minodify na natin siya, susundan na natin yung pattern. So yung pronoun, ito yung kore, korewa. Then, watashi ga, hindi na siya watashi wa kasi nga modify na natin eh. So magiging watashi ga na yan. Then, ano mangyari kay naoshimashita? Magiging plain form siya, naoshita. So after naoshita, ididikit mo yung dinidescribe niya o yung naayos mo kahapon, yung pasokon. So yung pasokon din. So, korewa watashi ga naoshita.
pasupon des. So ito na yung magiging sa English, ito na yung translation na sa English. This is the laptop that I fixed yesterday. That is the mountain which I want to climb. So ito naka-modify na po yung sentence niya. Okay, so that is the pronoun is arewa. The next natin, yung relative clause or verb plain form. Ito yung I want to climb. Watashi ga. Okay, watashi ga. The next, noboritai. Then put yung noun, yung mountain. Ayan. So, noboritai yama desu. Arewa, watashi ga noboritai yama desu. Okay, next, another pattern, modifying clause plus noun wa noun des. The country that I want to live is Japan. So alam natin yung particle wa is yan. Yung noun nasa dulo, yung Japan. So dapat nasa dulo yan. Ngayon itong the country that I want to live, para mas madali nating malaman kung paano i-translate ito, mauuna po yung before the is, yung live, I want to live. So mauna to. Kasi ito yung modifying clause or relative clause. I want to live. Ano ba yung I want to live sa Japan, sa Nihongo? Sumitai. Then yung dinidescribe mong country na gusto mong tirhan. Plus noun kasi yan, di ba? Modifying clause plus noun. So ano yung noun na yon? Yun yung country. Sumitai kuni wa, then put particle wa na. Sumitai kuni wa Nihon desu. Okay, next. The person who wearing blue cap is Mr. Gary. So sabi ko sa inyo kanina, before the is paatras yung translation. So unahin natin yung object. Yung blue cap kasi yung object dito. So yung, balik tayo sa lesson 8. Paano yung i-modify si noun using adjective. Paano siya? So gagawin natin yung blue muna mauna. Aoy. Then dahil siya i-adjective, put noun. Si Boshi, yung kanyang dinidescribe. Aoy, Boshi. Then dahil siya object, put particle o. Ayan, paatras yan, minasang. Aoy, Boshi o. Then sunod na natin yung wearing. Wearing. So, kaboteru. So, yung wearing kasi, pag kap kasi yan, kaburimas yan. Kaso with ing yan. Kaya naka-teiru siya. Yan. Kaboteru. Then put natin, dinidescribe natin yung tao na nakasuot ng blue cap. So, ilalagay mo doon after ni kaboteru yung noun na. So, kaboteru hito wa, then put si Gary na sa dulo. Gary desu. Okay, aoy boshi o kaboteru hito wa Gary desu. Okay, next natin, verb dictionary form, jikan, yakusoku, yoji. Jikan is a time, yakusoku is arrangement or promise, yoji is something to do or errand. So, I have no time to talk with you. So, anata to, then anong sabi? Yung talk is hanasu or hanashimasu. Kailangan gawin natin si hanashimasu na verb dictionary form. So, si hanashimasu magiging hanasu. Anata to, hanasu. Then, put na natin yung I have no time. So, isipin natin dalawang sentence yan. To talk with you and I have no time. Inuna natin yung to talk with you. Anata to, hanasu. Dictionary form. Then, put I have no time. Jikan ga anai. Jikan ga arimasen. Okay, next natin, I have arrangement to meet my client but did not go. So, go po ito but I did not go yesterday. So, kino okyaku sama ni aimasu. Ang ginawa natin kay aimasu, minasang ginawa nating dictionary form, aw, kino okyaku sama ni aw yakusoku ga aru. Then kasi may but kasi, lagyan natin ng kedo, no? Kedo, I did not go yesterday. Watashi ga ikimasen deshita. Dahil past tense na siya. Okay, then example natin si Yoji. Minasang, I have something to do at the park. Dahil pinag-uusapan dito, may gagawin ka sa park. So, pag may gagawin ka, dapat ikimas yan. Wala tayong ibang verb dyan. Ikimas. Okay, so mangyayari, koen ni iku. Kasi si ikimas gagawin nating dictionary form. So, iku siya. Then, after nun, put natin yung yoji ga arimasu. Koen ni iku yoji ga arimasu. Pag sa bahay naman, meron kang gagawin sa bahay, nasa ibang lugar ka, so pwede nating palitan si iku ng kaeru, kaerimasu. Kasi nga sa bahay may gagawin ka. Sabi natin, uchi ni kaeru yoji ga arimasu. Okay, so minasan, konojugu de warimashita, warimashou. Otsukaresama deshita. Okay, thank you for watching, minna. Subscribe to my YouTube channel.
J Mercado. Follow my page, JNR Online Tutorial. Follow my FB account, Junya Mercado. So sa mga nais mag-enroll po, minasang January 8 po yung start ng klase natin. So January 7 naman ang due date ng mga payment. So meron tayong class ng N5, 1 to 3 p.m. Or 9 to 11 p.m. N4 naman, 9 to 11 p.m. and N3 is 9 to 11 p.m. So may batch 32 pa tayo ongoing, 7 to 9 p.m. po. Mag-PM na lang po sa akin if interested po kayo mag-enroll at mag-aral ng Japanese language. Hi, Mina. Bye-bye po.